At dahil nga sa cake na 'to, parang gusto ko ng kumanta ng gusto ko ng bumitaw. At nasubok na naman nga ang ating pasensya dito sa cake na 'to. Ito nga pala ay money cake na in-order sa atin ng isang generous nating bagong kliyente. Sa paggawa talaga ng money cake, inuuna ko talaga is kino-cover ko muna yung buong cake ng chocolate bago ko bubutasan yung cake para ilagay doon yung pera. Dito sa process na to nagkamali talaga ako. Binutasan ko muna siya, saka ko siya nilagyan ng ganache. After noon, naisip ko na baka nga mahirapan si client kasi nga kinover ko na siya ng chocolate. So, ang tendency nun, yung butas na ginawa natin para dun lalabas yung pera is mahaharangan. Titigas din siya. Pero naisip ko yon nung tapos ko na talaga siyang designan. At ito nga yung first cover natin, no, na talaga naman medyo ang hirap din talaga i-manage ng fondant nitong araw na to. Nagkaroon siya ng elephant skin and then nahati na siya, yun napunit. Kaya ang ginawa ko, babaguhin ko na lang. Gumamit naman ako dito ng panibagong fondant. Di ko na ginamit yung kanina kasi white nga yung ating cover ng cake. So, kailangan white talaga siya. Ito, nilalapat ko siya ulit. Yan, nakala ko this time mag-o-okay na siya. Kaso, nung nandun na sa ilalim, meron na naman siyang parang mga elephant skin and then yun, nagkabitak-bitak na naman yung ating fondant. Kahit tinutwik ko na talaga, nilalagyan ko ng lard. Mas minamasa ko siya gamit yung lard. Pero, ganun talaga nagkakaroon talaga siya ng elephant skin. At ito na yung ating pang third attempt ng pag-cover ng ating cake. So, this time akala ko okay na, mag-okay na siya. Pero yon, makikita nyo una pa lang, nagkaroon na naman ng bitak. So, tinanggal ko uli siya. Ito pang fourth na cover na to ha. First time lang talaga nangyari to sa akin na ganito yung fondant ko. Kasi homemade lang din tong fondant ko. So, ito ay isang workshop na aking inattended way back 2018, ganon. Pero alam mo yon, talagang kabisado ko na siya kung paano Pero this time, hindi ko alam kung dahil ba bumabagyo or dahil masakit yung puson ko. Hindi ko rin alam bakit nagkakaganito tong fondant na to. Pero ito, yung pang fourth natin, tinry ko pa rin siyang, akala ko okay na. Pero yun, hindi nga ako na-satisfied dun sa finish niya. Kaya ang ginawa ko, last option ko na lang talaga is itong paneling. Panel method, bihira ko lang talaga siyang gawin. Pag ako talaga gumagawa ng fondant, as much as possible, ayoko rin ng makapal. Kasi may mga client din ako na una pa lang sinasabi nila na wag kapalan yung fondant kasi nga ayaw nila ng sobrang tamis. Kaya yun, sa club method talaga yung ginagawa ko. And honestly, hindi ko talaga gamay itong paneling method. Pero thank God, naging okay talaga tong cake na to. At kahit nga hindi perfect yung pagkaka-cover ko using paneling method, nahabol naman siya dun sa mga pag-design. Baka next time, puro paneling method na lang din yung gagawin ko, lalo na kapag white. Kasi talagang malinis siya tignan kapag panel method kesa dun sa club method na usual kong ginagawa. At after ko nga siya maiayos na mai-cover, gumamit lang tayo ng ganitong pattern, yung malaking pang diamond shape. And then, i-trace lang natin yung ginawa natin na diamond using this tool. At ganitong tool yung ginamit ko para dun sa paglalagyan natin ng mga dredges mamaya. Maganda rin talaga yung nag-invest tayo sa mga gamit, lalo na sa fondant, para hindi rin tayo mahirapan kapag gagawa tayo ng mga design. Using molder din, nag-mold ako nitong mga pearl and then nilasterdes ko siya ng gold para maganda rin siyang tignan. And then yan, isa-isa na nating nilagay yung ating mga edible flowers. At sa dredges naman, ito maliliit yung nabili ko, wala kasi yung medyo medium. Pero okay lang din naman, maganda rin naman siya tignan. At sa ating topper, dito medyo mahirap pala siyang ituso kasi nga medyo kumapal na yung ating fondant kaya medyo nahirapan na rin ako siyang ituso. Kaya naman dun ko nasabi na ay mali yung process ko ng paggawa ng money cake. So ang ginawa ko, binutasan ko na lang din para hindi rin mahirapan si client sa paghila ng pera. So ito na yung ating finished product na maraming ulit pero successful naman. Kinalabasan niya, ang ganda-ganda. So natuwa din si client and nasarapan din sila sa ating ginawa. At according naman kay client na umorder is nahila naman ng maayos yung pera and masayang-masaya si celebrant. At ayun lang, till our next vlog. Thank you for watching. Bye!